welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norwich Mountain. Pinalik ng part. So ganyan yung ganyan yung dapat ginagawa. Nililinisan yung part na wala kang garahe. Kasi nagpa-pile up yung snow. Kaya yan ang ginawa ko ngayon. Yan, nilinisan ko yung part. Tapos babalikan ko na lang yung part na doon kila Bernice. So bali ngayon, pupuntahan ko yung sasakyan. Kasi nakila Bilas Billy yung sasakyan. Kaya puntahan ko muna ron. At ako'y maglalakad. Sobrang walang tao. Kanina nga nag-basketball. Parang pupunta ako kanina, wala pa masyado. Mas puti lang talaga rito. Kaya if you're here in Manitoba or nasa area ka ng La Prairie like Saskatchewan and Manitoba, yung mga land area na yan, sobrang kapal dito mag snow. And I think sa Alberta nag-start na rin mag snow, pero dito kasi at least every week may pile up ng snow. Kaya hanggat maaari mabawasan, kung kayang bawasan yung sa labas gawin. Kasi mahirap magtanggal, mahirap pag nanigas. Look at that. So maganda lang rito kila Bilas Billy is that malapit lang sa amin na pwedeng lakarin. Siguro mga 1, 2, 3, 4, 5 blocks. Mga 5 blocks away sa bahay namin. Pwedeng lakarin, pwedeng e-bike. Kaya convenient, lalong lalo na pag yung mga bata malapit lang din sila sa school, doon na namin sila iniiwanan. Kaya maganda rin talaga na meron kang kamag-anak na malapit sa'yo, yung mga kaibigan or siguro mga family friend na pwedeng pag-iwanan din sa mga bata, just in case na hindi mo sila masusundo or yung mga event na malapit lang din sa mga bahay-bahay. Kaya yan. So siguro pag sa amin mga 5 minutes walk, pero pag may snow matagal. Tapos lagi kang sumunod dyan sa 50 zone kasi minsan may mga camera na nandito. Yan. Pagod na ako para ako nagka-cardio rito. So yan, malapit na ako kila Bilas Billy. Yan, konti na lang. Dati dito kami nag-aantay ni Aisha ng bus pagpapasok sa work, sa unang trabaho namin. Yan, halayin yung sasakyan, natatabunan ng mga snow. Tapos yan yung bahay ni Billy. Diyan kami tumira nung kami nag-uumpisa rito way back in 2013. So kukunin ko na to at ipapark ko na sa bahay. Siyempre kailangan mo ng brush. Brushin to. Oopsie. Brushin natin. Texture ng snow, wet snow. Yan, mabigat. Hindi basta-basta. Yeah. Ayan. Brush. Bigat. Yung tugtog na yun dun sa bahay nila Billy yun, ayun, lagi may patugtog, lagi may pa-concert. Yan, non-stop yan, 24 hours. Parang lagi may party. Iwanan na natin tong mga snow na to sa dito, huwag din natin dalhin sa bahay. Bigat ng snow. So yan na, dito na kami sa bahay. Ayaw tumigil ng snow, napapagod na akong
mag-shovel. So yung pag huminto na lang yung snow, saka ako siya shovel ulit. Ayan, oh. Parang kakaano ko lang, makapal na naman. So yan, ituloy nakakapagod sa winter, lalo na dito sa La Prairie areas. Ito yung nakakapagod na, alam mo yun, kailangan mong gawin eh. Hindi siya yung ano eh, kung kailan mo lang gustong gawin eh. Hindi, dapat gawin mo. Ito yung itsura ng downtown dito sa Winnipeg. Ayan. So medyo slushy yung snow ngayon kasi nga nagko-combine siya ng mix. Ano to, wet snow. I mean wet snow, hindi mix and hindi rain and snow. Pero co-combine siya ng wet snow. Yan, wet snow. So, medyo madulas, kaya ingat-ingat sa mga magdadrive, lalo na sa mga ganitong panahon. Yung nakuha ng sasakyan is all-wheel drive, which is kahit papaano may kapit. Tapos yan, pinakabitan na rin ng winter tire. Mahirap na mag-drive ng hindi ka kampante. So ayan, shout out sa mga taga Winnipeg na nagda-drive. Ingat-ingat lang. So sinundo ko si Aisha kasi nga pag ganitong mga snow, medyo matatakutin pa siya. Hindi pa siya totally sanay sa matinding snow pag nagda-drive. Kaya siya kaya siya nagpatid kaninang umaga. At hindi ako nagsisisi na ito yung kinuha namin na may all-wheel drive kasi nga kumakapit talaga siya, lalong-lalo na kapag yung mga ganitong buhos ng snow. Sobrang dulas kapag yung regular na gulong pang summer yung nilagay. Kaya I really recommend talaga na magkabit ka ng winter tires, tapos additional pa na naka all-wheel drive ka. Ayun o, naka snow mode yung driving namin. Hindi naman ako yung madalas na gumagamit nito, si Aisha, and I can say na kampante rin ako na ganito yung sasakyan. And then shout out nga pala kay Miss Susan Moreno, yung nagsabi na yung safety nga daw talaga is yung pinaka-importante. Shout out sa suggestion. Kaya naman yung sasakyan na to, pinakabitan namin siya ng winter tire sa Honda. So yung winter tire pala inabot ng 1,800. Pero syempre dito sa may Manitoba, sa may insurance, sa MPI, nagfa-financing sila ng mga winter tires. So yan, yun yung ginamit namin. So I think monthly mga nasa $28 per month. So hindi na masama, at least safe, and every time na magwi-winter, meron na kaming nakareserbang winter tires. So I'm just waiting for Aisha dito sa kanyang work. Ano, ayaw mo ng ganitong driving? Sinunod ko puso ko. Sinunod mo puso mo, bakit? Na hindi ako magdadrive. Halika na, uwi na tayo. Dadaanan ko pa pala yung kay Ate Sel. Wala pa siya, nasa ano pa ka? Pauwi pa lang doon. Kainin mo nga, baby. Halika, date tayo. Ano ba masarap pagkain? Subway? Subway, yun nga sabihin ko. Subway? Oo, babe. Halika, mag-date muna tayo sa Subway. Minsan lang to. Nandito kami ngayon sa bahay ng ka-work dati ni Aisha. Yan, dyan sa bahay. May kinukuha siya yung mga padala dahil nagpasabay kami ng mga vitamins para sa mga bata. And sobrang tipid nun kasi nga mas mahal dito pag dito mo binili yung mga vitamins. Tuloy-tuloy pa rin yung snow. Hindi pa rin siya hindi pa rin siya tumitigil. Siguro ang forecast nila is hanggang bukas yung snow na ganito. Kaya naman, tingnan nyo to. Ayan o. Sobrang dami pa rin ng snow. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya ako, dito lang muna ako sa may loob ng sasakyan habang inaantay ko si Aisha. Kung may masasabayan ka ng mga pabili, kasi mas mura pa rin talaga yung presyo sa Pilipinas. Kasi pag may mga items na nandito na sa Canada na galing Pilipinas, syempre kasama yung shipping, mas mahal. Kaya dun sa mga umuwi or galing sa Pilipinas, usually ang pinapadala namin mga vitamins para sa mga bata, yung mga Celine, ganyan. So yan, naantay ko lang siya ngayon. Ang tagal niya na. At siguro mga 30 minutes na siyang doon at ako 30 minutes na ako nandito. So alam mo yun, tipong wala kang choice. Yung maghapon ka sa labas, sinundo mo yung naggrocery ka, sinundo mo yung mga bata, kinuha mo yung sasakyan, may pinick up kang something dyan lang,
pero yung snow hindi pa rin nagtumitigil. Kaparada lang niya kanina, pero wala kang choice ngayon para hindi mag-shovel, kasi dalawa lang mangyayari niyan. It's either hindi ka mag-shovel tapos kinabukasan mo gagawin, pero yung pile up ng snow makapal na at mas mahirap na siyang i-shovel kasi nga medyo wet snow eh. Tapos magsisettle, lalamig, magpo-form ng konting yelo. Or tiyagain mo, unti-untiin mo, mag-shovel ka ng paunti-unti para bukas. So para bukas hindi ka na mahihirapan. Ang gagawin ko yung option 2. Mag-shovel ako kahit gabi na, kahit pagod ka na, kahit ang dami mo nang ginawa, kailangan mong gawin yung pag-shovel para bukas hindi siya masyadong mahirap gawin. Okay? So bali yung gagawin ko yung doon naman sa kabila, kasi ito yung pinaka-access namin dito. Ayan, so paunti-unti. Tapos yan natakluban na yung sasakyan dito sa labas. So hindi ko nagagalawin yan, bukas na yan kasi hindi naman gagamitin. Pero ito na lang muna siguro ang gagawin ko ngayong araw o ngayong gabi, paunti-unti. Yun welcome back sa snow time. So yan, ganyan ang gabi namin dito sa Winnipeg. Ayan. Kapal, sabi nila projection is around 20 centimeters yung ibabagsak nito hanggang maghapon, hanggang bukas. So bali parang 24 hours siyang maglalabas ng snow. And that is something na natutunan ko dati habang malambot pa, habang nagsisettle pa lang siya, tanggalin mo na, kasi mas mahirap yan kapag pinagpabukas mo. Okay, so it's another day. So sipag-sipagan tayo ngayon kasi nga yung kagabi nagbubuhos ng snow, and right now ganun pa rin, mas marami ng konti. Maghahatid ako sa mga bata, pero before that kailangan ko muna i-shovel to, pati yung nasa garahe. Yung may sasakyan namin natabo na ng snow. Ganyan lang ang buhay dito sa Canada. So yung snow, maganda lang siya sa una, pero kapag nasanay ka na tapos mas marami yung trabaho, or pag nasanay ka tapos nag-shovel ka na, hindi na rin siya ganun kaganda. Mapapagod, nakakapagod din. Pero hindi ako nagrereklamo. I'm grateful na nandito ako sa Canada, na snow lang yung iniintindi ko. Walang bagyo, walang lindol, walang baha, walang kung ano pa man. So nagpapasalamat pa rin ako na ito pa rin yung nadadatnan ko, snow. Ito kayang-kaya basta magbalot lang talaga ng wasto or sapat. So kakatid ko lang dito sa mga bata dito sa school nila, pero I was surprised na yung snow plow from dito sa Winnipeg, na plow na nila yung pinaka mga main streets na iniikutan ng school. So yun dito sa may banda Kilakasi, na plow na nila. So maganda yung kalsada. Pero dun sa mga inner streets katulad ng within or in between the schools, hindi pa nila na-plow. Siguro they will be scheduling it siguro by the next after 2 days. Yan. Pero yun sa amin, since malapit lang din siya sa school, natanggal na yung snow. Ganyan kabilis dito sa Winnipeg. I think ginawa lang nila to overnight, kagabi. So yan, naging busy rin. As in, kapal kailangan talagang tanggalin. Ito yung sinasabi ko sa may mga bandang inner streets. Yan, nagwa-warning yung sasakyan kasi may yellow yung sensor, kaya hindi niya ma-detect. So medyo sensitive din pala itong mga ganitong sasakyan pag maraming sensor. Ayan yung mga inner streets, hindi pa nila na-plow yan. Ayan, look at that, katulad yan. Ayan, ayun, nagwa-warning siya kasi nung chinek ko, kaya siya nagwa-warning kasi may block of ice doon sa sensor, kaya yun tatanggalin ko mamaya. Yan,
control problem, parking sensor obstructed. So, tatanggalin ko lang yung yellow. Stay up front or stay behind. It's not that easy. It's never easy. With the feeling from inside, it's not that easy. It's never easy. I say goodbye to all my friends. My dear and loved, I'll meet again. Expect me sometime soon. I will goodbye to my old past. The time has come, we're here at last. Will we regret this too? Okay, so it's been about 2.5 hours yata yung ginawa ko para linisin tong bahay, pati yung nasa likod. So kasama ko sila Bernice, pati si Father yung nasa kabila. Shovel namin kanina, shovel. Pero last part na niyan is to put some salt. So itong part na yan, makikita mo, ito, yung part na yan is that nilagyan ko na yan ng salt. Pero doon sa kabila naman dulo, doon sa may walkway papunta sa labas, hindi ko pa siya nalalagyan ng salt, and that's the last part na kailangan kong gawin para hindi maging madulas yung mga walkway. So that is a part na nandito ka sa Winnipeg or nandito ka sa Canada, kailangan alam nyo na yun, parang alam nyo na, parang nasabi ko na siya sa inyo dati yan, pero yan, papaalala ko lang sa inyo na it's your responsibility mo na walang madulas within your premises, within your property. Kaya yan yung gagawin ko ngayon. Maglalagay ako ng asin. Paunti-unti na natutunaw, oh. Kita nyo yan? Nakikita na yung walkway. At siguro dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagstay dito sa malamig na klima dito sa Winnipeg. Right now it's -10, feels like -15, and yan, Game of Thrones na yan. So magkita-kita tayo muli, makitrip at makitravel dito sa Buhay sa Canada, and we'll see you on to the next one. Peace.